Mga kwento ng pananampalataya, pagsunod at paglilingkod. Mga buhay na nakasumpong ng katotohanan sa panambahang kanyang tinawag. Ito ang patutuo ng mga manggagawa ng United Christian Fellowship. Kapag naiintindihan mo ang halaga ng buhay sa presensya ng ating Diyos, mamamangha ka o ma-amaze ka. Ang kabutihan ng Diyos nagbibigay kalakasan sa akin para magpatuloy sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. At kahit sa hamon ng buhay, sa mga pagsubok, hindi niya tayo iiwan sapagkat napakabuti ng ating Diyos. Sa sinasabi sa kanyang salita sa Awit 29 verse 11, ang Diyos ang nagbibigay kalakasan at nagpapala sa kanyang mga anak. Sa pagpapatuloy sa paglago sa pagkilala sa kanya, isang pribilehiyong magamit sa kanyang ministeryo na ngayon ay nasa kitchen ministry po ako, ginagamit ng ating Diyos. Purihin ang ating Diyos na mabuti at dakila. Sabi po sa Bible sa Psalms chapter 73 verse 26, "My heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Napaisip ako nung nabasa ko po yung part doon na God is the strength of my heart. Bakit kaya hindi the strength of my mind, the strength of my body, or the strength of my soul? Then, binalikan ko ulit yung verse, sabi sa Bible, "The heart is deceitful above all." Nung panahon na napaisip ako na umalis na ng church, kasi nung time na yun, emotional ako, pakiramdam ko, wala na akong pakinabang sa church, pakiramdam ko, pinipilit ko na lang yung sarili ko dito sa church. May dumating din sa time na pakiramdam ko, walang nagmamahal sa akin dito sa church. Pero, binalik lang din ulit ako ng Panginoon doon sa tawag niya. Kaya nung time na yon, yung kalakasan ko lang na pinanghugutan ay yung salita ng Panginoon at yung katotohanan na tinawag ako ng Panginoon dito. At hindi totoo na walang nagmamahal sa akin at hindi din totoo na wala akong pakinabang dito. Kasi lahat ng tinawag ng Panginoon, meron siyang purpose at meron siyang layunin kung bakit niya tayo tinawag. Tunay kong nakilala at nadama ang presensya ng Panginoon noong umattend ako sa Sunday worship service. Ginamit ng Diyos ang aking mga magulang upang makalapit ako sa Kanya. Hanggang sa nagdesisyon akong tanggapin ang Diyos bilang aking Panginoon at tagapagligtas at nagpabautismo ako sa tubig noong March 2025. Ako po ay kasalukuyang naglilingkod bilang miyembro ng multimedia ministry sa ating simbahan. Nakikita ko po na sa mga susunod na taon, nais kong higit pang magamit ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Kanyang salita at pag-akay sa iba na makilala pa siya. Ang tanging nagbibigay sa akin ng kalakasang magpatuloy sa paglilingkod ay ang pag-ibig ng Diyos na simula pa noon, maging ngayon ay pinadarama niya na siyang tumawag at pumili sa akin. When I'm having difficulties, facing the battles in life, binabalik ako ng Diyos sa Kanyang pagmamahal. Si Lord ang nagtiwala sa akin ng ganito, kaya sabi ko sa Kanya, lalo kapag sa panahon ng kahinaan at overwhelmed sa samot-saring pangyayari sa buhay ko, as I serve Him, mananatili ako sa Diyos, sa piling niya, as He enables me to follow and keep His command until the end, that He may be glorified in my life. Kung babalikan ko ang panahon, naalala ko na wala akong ginawa na nagawa ko dahil ako lang mag-isa. Nagawa ko yun dahil sa kalooban at dahil sa pagsama ng Panginoon. I was really amazed and grateful sa mga panahon na iyon dahil alam ko na hindi ko kakayanin ng ako lang mag-isa. Kaya naman ngayon, araw-araw akong gumigising sa isang himala at biyaya ng Panginoon na alam ko kakayanin ko dahil naroon ang kalooban at ang pagsama ng Panginoon. Alam ko na sa bawat paglakad ko sa pagpapatuloy sa paglilingkod, ang Panginoon ang tanging kalakasan ko. Ako ay nagpapatotoo na sa lahat ng nais sumunod at magtapat sa Panginoon, tunay na lahat ng bagay na imposible sa atin ay posible sa Panginoon at hindi tayo iiwan ni pababayaan man kailanman ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa ating buhay na Panginoon. Una po akong tinatagpo ng ating Panginoon sa Bible study dito po sa UCF Mount Tabor. At buhat po doon, ako po ay nagtuloy-tuloy hanggang sa ako po ay umattend ng Sunday service. At doon po ay lumalim hanggang sa ako po ay nagpabautismo. Sa ngayon po, ako po ay member ng choir at tumutulong po sa Ministeryo ng Gawain ng Mount Tabor dito po sa Agri-Tourism. Dito po ay nagkakaroon kami ng mga fellowship ng mga kapatiran at nagiging daan po ito upang ako po ay makapagbahagi
o makapag-share ng aking karanasan sa kabutihan ng ating Panginoon. Tunay nga po na ang kabuluhan ng buhay ay aking natagpuan sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Sa journey ko bilang anak ng Panginoon mula sa UCA, sa mga ministry works ng UCF tulad ng medical mission at ngayon dito sa Mount Tabor as part ng Ashery Ministry, doon ko nakita na yung katapatan at kabutihan ng Lord. And for my daily decisions, ginagay talaga ako na maging blessing din sa iba, sa mga nakakasalamuha ko everyday. Especially sa trabaho, sa pamilya, at sa mga colleagues ko. Kasi as I reflect His goodness to these people, ito rin yung nagbibigay sa akin ng kalakasan para magpatuloy sa Panginoon. Kasi kalam ko kung hindi ko rin kasama ang Lord, hindi ko magagawang gampanan yung mga role ko sa buhay nila bilang Kristiyano. Hindi lang kasi ako isang anak, hindi lang ako isang katrabaho, kundi anak ako ng Panginoon. Pinupuri at pinasasalamatan ko ang Panginoon sa kanyang kadakilaan at kabutihan sa buhay ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang sustenan, sa kanyang pagmamahal, habag at katapatan na nararanasan ko sa bawat araw. God is not looking for a perfect worker. Maari tayong mag-fail, pero sabi ng salita ng Diyos, my heart and my flesh may fail, but God is the strength and my portion forever. Maari din tayong magkulang, pero sabi din ng salita ng Panginoon that His grace is sufficient and His strength is made perfect in weakness. Ang hinahanap ng Diyos yung puso na handang sumunod sa Kanya. Lagi akong nare-remind that it is God who called me. Sa matagal na panahon, nakita ko yung kalakihan ng Panginoon at kaliitan ko. Let us always fix our eyes on Jesus at lagi tayong mag-abide sa Kanyang salita. Kaya mga kapatid, ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon at yung buhay na ito ay paggamit natin for His glory. Matagal ko nang kilala ang Panginoon pero maling pagsamba pala ang ginawa ko noon. Naunang nawala ang anak ko at ang misis ko naman noong January 27, 2025 dahil din sa karamdaman. Doon nagsimula na lumapit ako sa Diyos dahil siya lang ang alam kong makakasama ko at hindi ako iiwan. Isinuko ko sa Kanya ang buhay ko at sa maikling panahon na nandito ako sa UCF Mount Tabor Church, naramdaman ko ang paggalaw ng Lord sa buhay ko. Ngayon, handa akong magpagamit sa ministeryo ng Panginoon na naaayon sa kakayanan ko at kaloob din ng Diyos. Bilang manggagawa ng Panginoon, hindi tayo exempted sa mga pagsubok. May mga panahon na parang ayaw mo na kasi nakakapagod rin. Pero sa tuwing maaalala at babalikan ko yung kaligtasang pinagkaloob niya sa atin, mas mahirap yung pinagdaan ng pagsubok ng ating Panginoong Yesus kaysa pagsubok na nararanasan ko. Kaya inaalala ko rin ang salita niya sa 2 Timothy chapter 2 verses 1. Pagpakalakas tayo sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. Hindi ako umaasa sa sarili kong kalakasan o kakayanan, kundi tinitingnan ko lahat ng kabutihan at pagmamahal niya at itong buhay ko na patuloy kong pinapanalangin na gamitin niya ng mas naaayon pa sa kalooban niya at ito ang patuloy na nagbibigay sa akin ng katatagan at kalakasan na magpatuloy hindi lamang sa paglilingkod kundi yung mas mapalapit pa ako sa Kanya. Ang salita ng Diyos ang laging nagpapaalala sa akin ng kanyang kabutihan at katapatan. Sa kabila ng mga naranasan kong pagsubok, laging tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Isa pang malaking bagay para sa akin ay yung buong pamilya ng UCF. Ang sabi sa kanyang salita sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, "Therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing." Napakasarap po sa pakiramdam na meron kang isang malaking pamilya at sama-sama kayo naglilingkod sa Panginoon. At naalala ko rin po yung kanta, sabi doon, hindi tayo magigiba. Bakit? Dahil si Kristo, ang Biblia, pag-ibig, ang pag-asa, ang simbahan, ang ating sandigan. Purihin po ang Panginoon. Noong November 2023, una akong niyaya ng aking asawa na si Cap Olan sa Bible study. Ngunit kada yaya niya ay may naibibigay akong dahilan dahil na masama ang pakiramdam para hindi pumunta. Hanggang sa naramdaman ko na tumataas ang aking BP. Kaya noong sunod na aya niya sa akin, isumama na ako para mapag-pray. Sa ilang beses kong pag-attend, doon ko unti-unting nakilala ang Panginoon. Hanggang sa nagdesisyon akong magpa-water baptize noong June 2024. Sa ngayon po ay nasa kitchen ministry ako at patuloy na nagpapagamit at susunod sa ating Panginoon.
Ang nabibigay sa akin ng kalakasan para magpatuloy sa paglilingkod sa Lord ay si Lord mismo. Dahil siya ang aking kalakasan at alam ko lagi ko siyang kasama araw-araw. Hindi ko alam kung saan ako kung wala ang Panginoon sa buhay ko. Napatunayan ko sa paglilingkod ko sa Panginoon, ni minsan hindi niya ako pinabayaan, pati yung pamilya ko. Ang pag-iingat at pagpapala ay sa atin kapag inuuna natin ang Lord. At lagi nating hawakan ng mga salita niya at pangako niya na nagpapatibay sa atin. Tulad niya ng sinabi niya sa Exodus chapter 23 verse 25 to 26, "You shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, at He will fulfill the numbers of your days." Kaya yun lalo yung papatibay sa akin para mas lalo tayong magpatuloy sa Panginoon. Sa Diyos lahat ng papuri at pasasalamat. To God be the glory. Simula noong araw na nagdesisyon akong magbigay ng buhay at maglingkod sa Panginoon, hindi ko masasabi na naging madali yung daang tinahak ko. Maraming mga pagkakataon na naiisip ko na umalis na lang sa Panginoon at talikuran yung pangako ko sa Kanya. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil lagi niya akong binabalik doon sa tawag niya sa buhay ko. Sa pamamagitan ng Kanyang salita at maging sa bibig ng mga pastor at ng mga kapatiran, laging pinapaalala sa akin ng Panginoon na meron siyang tawag sa buhay ko at meron siyang malaking plano at gagamitin niya ako para sa ministry. Kaya sa kabila ng mga kahinaan ko, sa kabila ng mga kakulangan ko, lagi akong tinuturuan ng Panginoon na magtiwala sa Kanya at sa Kanya tumingin. Hindi ako tumingin sa sarili kong kakayahan, tumingin sa sarili kong mga abilidad, kundi talagang magtiwala sa Kanya. Sabi nga sa Kanyang salita, "I can do all things through Christ who gives me strength." Kaya ang Kanyang salita ang nagiging kalakasan ko sa bawat araw ng aking buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tapat siya sa buhay ko. Kaya sa bawat araw ng aking buhay, pipiliin ko na mahalin ng Panginoon at tayuan yung pangako na minsan kong binitawan sa Kanya, na ako'y susunod at maglilingkod sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Nakakilala ako sa Panginoon dahil sa pagdalo ko sa HBC. At ito ang nagtuloy-tuloy sa akin hanggang sa batin ako sa Sunday Worship Service. Dito ko mas naranasan ang presensya ng kabutihan niya. Naramdaman ko na kumilos ang Panginoon sa buhay ko at nagdesisyon akong magpabautismo noong November 2024. Sa ngayon, kabilang ako sa Kitchen Ministry. Patuloy ako maglilingkod at magpapagamit sa ating Panginoon ng buong puso at ng buong lakas ko. Ang tanging dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa paglilingkod ay dahil kailanmay hindi ako iniwan o pinabayaan ng Panginoon, lalo sa pamilya ko. Sa mga panahon ng pagbagsak at matinding pagsubok na halos sumuko na ako, pero bigla akong naaalala ang mga dakilang bagay na ginawa niya sa buhay ko. Siya lamang yung naging sandigan ko. Tunay ngang totoo ang kanyang pangako kay Joshua na hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. At iyon ang patunay sa aking buhay na ang Diyos ko ay tapat at dakila. Kaya naman habang ako'y humihinga pa, patuloy akong maglilingkod at hindi magsasawa hanggang sa kahuli-hulihan ng aking buhay. Sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Noong umattend ako ng Sunday Worship Service, nakilahok sa mga activities at events ng UCF at nagbasa ng Bible. Doon ko unti-unting nakilala at tinanggap ang ating Panginoong Hesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kaya noong nagpa-water baptize ako, sinabi ko sa sarili ko na ito na ang bagong buhay ko na kaloob ng Diyos. Ngayon, ako ay nasa ministeryo ng ushering at patuloy na sumusuporta hanggang sa abot ng aking makakaya. Ako ay maglilingkod sa ating Diyos na buhay. Ang kalakasan natin ay nagmumula sa Panginoon. Naniniwala ako na yun talaga yung punot dulo ng lahat. Na dahil mahal natin ang Panginoon, pinili natin sumunod sa Kanya. Oo, walang madali, pero dahil mahal mo, susunod ka. Wala naman tayong kailangang patunayan sa Lord at hindi naman siya nagre-require na kailangan magaling ka agad o kumpleto ka na agad. Pero yung payak na puso na nagmamahal sa Panginoon at nais sumunod sa Kanya, naniniwala ako na yun yung mas mahalaga. Kaya naisin din ng puso ko na sa dulo ng aking buhay, marinig ko sa Panginoon na, "Well done, good and faithful servant." Kaya tayong lahat, magkaroon tayo ng pusong tapat sa Panginoon na siya lang ang nais nating purihin, sambahin at paglingkuran. Purihin ang Panginoon. Ang walang hanggang katapatan at kabutihan ng Panginoon ang siyang nagsisilbing kalakasan ko upang magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Sa kabila ng mga suliranin, ng mga kahirapan, ng mga pagsubok,
Nananampalataya ako na ang Diyos ay laging nariyan at patuloy niya itong pinapatunayan sa aking buhay. Kaya naman, ako ay buong pusong naglilingkod at maglilingkod sa ating Panginoon. Una kong nakatagpo ang Panginoon sa HBC. Simula noon, nag-iba na ang pananaw ko sa buhay. At nagbukas ang isip ko na kailangan lumapit na ako sa Kanya. Doon, nagpatuloy ako hanggang sa umattend na ako ng Sunday worship service dito sa Mount Tabor Church. Sa unang attend ko ay naramdaman kong tinawag ako ng Panginoon dito sa UCF at sa pagpapatuloy naramdaman ko ang pagkilos niya sa buhay ko. Nagdesisyon na po akong sumunod sa Panginoon at nagpabautismo ako sa tubig noong March 2025. At ngayon, maglilingkod ako sa Panginoon ng buong lakas bilang pagbabalik sulit ko sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Natagpuan ko na yung Panginoon aalis pa ba ako? Isa yun sa mga bagay na nire-remind ko yung sarili ko kapag mahirap na yung sitwasyon. Kasi I've already been in the life of darkness and yung buhay na wala sa Panginoon. And I will always choose the life of obedience sa pagsunod sa tawag ng Panginoon kahit mahirap. Kasi alam natin na lahat ng bagay, kaya natin mapagtagumpayan basta kasama natin yung ating Panginoong Diyos. Nakilala ko ang ating Panginoon noong una kong pagdala sa Mount Tabor Church. Dito ako nakapakinig ng kanyang mga salita at doon ko na-realize na panahon na para lubos ko siyang kilalanin bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pagbabasa ko ng Biblia ay marami akong natutunan na sinisikap kong isabuhay. At sa kanyang pagkilos sa aking buhay, natuto akong magsisi sa aking mga kasalanan at manampalataya sa Kanya. Magagamit ako ng Diyos sa ministeryo sa pamamagitan ng aking talento at pagbabahagi ng mga salita sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Tunay nga ang Diyos ay mabuti at tapat. Ang nagbibigay lakas sa akin upang magpatuloy ang Panginoong Diyos kasi siya ang gagayad sa akin para gawin ang tama. Lagi kong iniisip yung pangako niya at pag-ibig niya. Yun ang aking pinangahawakan. At patuloy akong gagawin ang lahat para sundin ang mga utos niya. Ang gabay ko rin ang Bible kasi ang salita niya, siya ang aking pinanghahawakan. Pangalawa, ang buhay ng mga pastor. Salamat sa buhay ng mga pastor kasi nandyan sila palagi para magbigay ng guide at payo. Napatunayan ko yan nung kami magkaroon ng malaking pagsubok kasi sa pamumuno ni Pastor William, hindi namin alam ang gagawin pero talagang ginaid niya kami sa tamang desisyon. Salamat sa buhay ng mga pastor. Pangatlo, ang mga anak ko, ang dalawang anak ko. Kasi silang dalawa na lang hinugutan ko ng lakas. Kaya ngayon, kailangan kong magpatuloy kahit mahirap. Sa bandang huli, makakamtan ko rin ang kaligayahan, ang pangako ng Diyos. Purihin ang Panginoon, talagang tapat siya sa lahat ng pangako niya. Bago ako makakilala sa Lord, kagaya lang ako ng karamihan na namumuhay, nag-aanap buhay, namumroblema at gulong-gulo sa pagsubok ng buhay. Until June 18, 2024, Father's Day, first time ko umattend ng Sunday service. But at that very first time, may naramdaman agad ako na kakaibang ginhawa. Tinuloy-tuloy ko ang pag-attend ng Bible study at Sunday worship service. Then, August 24, 2024, nagdesisyon akong magpa-water baptize kasama ang aking asawa. Mula nang makatanggap ako sa Panginoon, naunawaan ko na yung naramdaman ko nung first attend ko. Yun pala yung tinatawag na kapahingahan sa Diyos. Ngayon, nagpapagamit ako sa Lord sa multimedia ministry. Nagagamit din ako ng ating Panginoon bilang presider sa HBC at sa Sunday worship service. At patuloy kong gagamitin ang opportunity na to upang mas marami pang makarinig ng mga mensahe at pangako niya sa atin. Bunga kami ng house-to-house visitation nung may nagpuntang taga Mount Tabor Church sa liblib naming Puok sa dulo ng Kabangaan. Simula noon, nagpatuloy ang paghatid nila ng mabuting salita ng Panginoon hanggang sa umattend na kami ng HBC at Sunday Worship Service. At doon ko mas nakilala at tinanggap ang Panginoon. So ngayon, bilang anak ng Diyos, ay unti-unting nababago ang pamamaraan ko sa buhay. Patuloy akong maglilingkod sa Panginoon para sa aming pamilya, sa aking trabaho bilang guro, at sa paaralan na maging gabay sa aking mag-aaral at para sa ibang tao upang mabigyan ng papuri at pasalamat ang ating Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan at kabutihan sa aking buhay. Sa loob ng 9 na taon, simula nang ako ay masumpungan ng Panginoon, naranasan ko ang kanyang pagsama at pagkilos. Sa mga panahong iyon, ang nagbigay kalakasan sa akin upang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon ay ang kanyang tawag. Ayon sa kanyang salita, according to the power of God who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. It is the calling of God that gives me the assurance
that He has a purpose and plan in my life. Kaya't lubos ako nagpapasalamat sa panambahan ng UCF, higit lalo sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa maraming oportunidad upang ang aking buhay ay magamit. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Sa tagal ko na po sa paglilingkod sa Panginoon, ay napatunayan ko kung gaano kabuti ang Diyos sa aming buhay. Sa kabila ng mga problema at pagsubok sa buhay, ay nananatiling tapat ang Diyos sa akin. Lagi kong nararanasan ang kanyang pagmamahal, pag-iingat at pagkalinga. Noon hanggang ngayon, hindi lamang sa akin kundi sa aming buong pamilya. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil nagagamit po niya ako sa pag-testify ng mga ginawa ng Diyos sa aking buhay at nakakapagbahagi rin ng kanyang salita sa mga taong aking nakakausap. At sa ngayon, purihin po ang Panginoon. Ako po ay naririto sa church ng UCF at nagagamit din po ako sa ushering ministry. Kaya salamat sa Diyos. Tunay nga na sa Kanya ang papuri, ang pasasalamat at pagluwalhati. Akala ko po sa akin sarili, ay okay na naniniwala ako sa ating na mayroong Diyos. Pero hindi po pala ganun kasimple. Kasi noong pong May 24, 2024, na ako ay na-stroke. Lahat po ng kaliwang parte na aking katawan ay parang bumagsak. Sabi ko nga po noon, katapusan ko na. Noong pong ika-6 na araw, lumabas ako. Noon po ako nasa amin na itinerapi po ako ng isang araw. Pero sabi sa akin, 1 buwan akong iti-therapy. Pero nung hapon, pinag-pray po ako ng mga ating pastor galing sa Mount Tabor, kasama ng ating kapitan. Tapos in Jesus' name, ito po ang nangyari sa akin. Para pong may pumasok sa akin na hindi ko maintindihan kung ano. Pero maya-maya bigla akong nakagalaw yung kaliwang kamay ko. Kaliwang pa, noon po ako natauhan. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa akin. Pero noon po naging malinaw sa akin, purihin po ang ating Diyos. Maraming salamat po sa ating Panginoon po, yung aking pinakamataas na papuri at pasasalamat. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ang Panginoon na tapat sa buhay ng mga manggagawang patuloy na tumutugon sa kanyang tawag.